huling magkakasama tayo, birthday ni Nay Lolit. May 21. Actually, May 20 yung birthday niya. Pero May 21 ginanap. Ang saya-saya nun. Ang saya-saya natin nun. Oo. Sobra. Hirap. Ang hirap, Jerry. Sobra mamimiss ko si Nanay Lolit. Mamimiss namin siya. Sobra. Sobra. Kumbaga, kakaibang magmahal talaga si Nay Lolit eh. Yeah, talagang parang itutuloy ka talaga yung parang tunay na anak. Pamilya talaga eh. Kung masasabi ko lang, napakalaki ng naitulong ni Nanay Lolit sa akin sa buhay ko. Sobra hanggang... Ano yung magandang memories nyo? Yung mga nakakabaliw? Ang dami yung mga nakakabaliw na kwento. Like ikaw lang, tonto nung nakautang sa kanya. Lagi niyang pinagmamalaki yun. Di ba lagi niyang inuulit-ulit? Hanggang ito. Alam mo, meron nga eh. Siningil na naman ako sa nabayaran ko na eh. Pero, at tagal na nun di ba? Siningil na naman ako ito. Recently lang. Sabi ni Gorgie, ganito. Sabi ko, alam ko na, bayaran ko na yan. Pero sige, babayaran ko ulit. Binayaran ko ulit kasi sabi niya, hindi, lagi naman sinasabi, oy, naku, pang-hospital ko ganyan. Kaya wala akong ano. Memories, ang dami namin mga trips sa Cebu, tayo nila The Boys, sila LT, nag-cruise pa kami. Madaming, nako. Kulang ang oras sa dami ng memories na sobra. Para talagang pangalawang nanay mo. Totoo. Yeah. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat ng tulong ni Nanay Lolit sa amin. At mahal na mahal ka namin, Nanay. You will be forever in our hearts. Hindi ka na makakalimutan. Ako, Jerry, alam mo, kung wala si Nanay Lolit, wala na ako dito ngayon. Silang dalawa ni Gorgie si Gorgie nagsabi kay Nanay, ba't hindi natin kunin si Tonton, ganyan. Sabi ni Nanay noon, ay naku, ayoko. Matigas daw ulo niyan, marami raw problema yan, ganyan. But sabi niya, sige nga, subukan ko. And the rest was history. She really revived my career. Hanggang langit ang pasasalamat ko kay Nanay Lolit at pagmamahal ko sa kanya. 30 years ito nangyari, kinuha ka niya after the scam, di ba? Ikaw, di ba, parang lagi niyang sinasabi parang ikaw naging kapalit kay Gabby. Kasi nung mawala sa kanya si Gabby, ikaw yung pumalit. Doon ba sa okay rin lang naman sa'yo at the time. Parang syempre, ang dami rin may ayaw sa kanya noon, di ba? Wala alam ko, kasi sinabi niya na parang ayaw niya pero? Kinausap ko ni Gorgie, pero yun nga, parang nalaman ko na parang ayaw ni Nanay. But when she finally talked to me and said, sige, handle kita, gano'n. Tuwan-tuwa ako. Wala akong iniisip na because nagkaroon siya ng scam o this and that and blah blah blah. Wala akong iniisip na gano'n because I know. Una pa nga, alam ko, galit na galit sa akin yan eh. Well, during the time of Viva and Regal or Gabby and yung mga panahon na may Sharon Gabby, tas di ba naging partner ko si Sharon, naging parang team up ko si Sharon. So, alam ko, there was a time, tinitira niya ako, yung mga sa mga write-ups, yung mga ganun. Kasi kalaban nga ni Gabby, parang ganun. So, but wala akong inisip na when she took me under her wings, tuwan-tuwa ako, sobra. Kasi parang at the time din, parang kailangan din niya yung kasi parang down na down siya noon Parang kumbaga nakatulong ka rin sa kanya, bagong challenge, bagong aalagaan, bagong kumbaga i-build up, di ba? Yeah. At naramdaman mo naman agad yung pagmamahal niya. Oh yeah, sobra. Lagi akong pinapagalitan yan.
at the end of, lagi ko nga sinasabi, lagi akong pinapagalitan, lagi akong pinupunan. No? But, pagkatapos naman nun, pag inisip ko, tama naman si nanay. Tama naman yung lahat ng mga sinasabi niya, lahat ng mga reminders niya sa akin, lahat ng, yung mga pointers na binibigay niya sa akin. Minsan nga, gaya ng sinabi ko, lagi akong pinapagalitan. It was for me. It was for my career. It was for my well-being. At kumbaga, tanggap ka rin. Glidel, syempre. Oh, kasi unang-una, ang dati manager si Daddy Wawi Rojas. Tapos nung naging kami nito, nagkataon naman na naglaylo si Daddy. So, inadapt ako ni nanay, which is very thankful ako dahil sa kanya ako napunta. And talagang nung hindi ko pa nakakilala si nanay, sabi ko na ako natatakot ako sa kanya para masungit siya. Baka parang lagi siyang galit. Pero nung nakilala ko siya, nalaman ko na di ba, harbat ko yung tawag sa kanya. Yung mga hinaharbat naman niya, pinamimigay din sa mga ibang tao na nangangailangan. Kaya sabi ko, mabuting tao si nanay. The true Robin Hood. Mabuting tao si nanay. Kung kilala mo lang talaga siya. Pero thankful talaga ako na napunta ako sa grupo, sa pamilya ni nanay. Pero siya lang yung nangaharbat na naharbatan ko. Ikaw lang yun. Ikaw lang yung nakagawa sa kanya. Inis na inis sa akin. Ano na lang mensahe ninyo para sa mga nagmamahal din kay Nay Loli? Una-una, maraming salamat sa pagmamahal na binigay niyo kay Nanay Loli. Sa friendship. Ang hinihingi namin is dasal for her soul. And I know this is something na napakasakit. Ang hirap tanggapin. Pero, syempre, lahat naman tayo daan pupunta doon. Kaya, ipagdasalan lang po ng kaluluwa ni Nanay Loli. And message to Nanay, wherever you are, we're always here. Laging magmamahal sa'yo. Love you, Nay. Love you, Nanay. Bye-bye.